Amen. Talagang I'm so blessed sa kinanta natin kanina na in-offer ng music team through at the Glow. I'm so blessed. Truly, nothing is impossible to our Lord. Amen. Nothing is too difficult to our Lord. Naniniwala po ba tayo doon? Do we believe in that? Na God is so good, in spite of everything, in spite na pinagdadaanan natin, still, God is so good. Amen po ba? Amen. And this morning po, talagang I was so blessed na nung pinag-aaralan ko nga po ito yung message ng Lord is truly talagang it's overwhelming. Talagang I don't know what to say. I was so moved by the Holy Spirit na talagang, wow, Lord, truly, you are so awesome God. You never change. Hindi siya nagbabago talaga. At ngayon pong umaga, ang we're going to talk about and we entitled this message coming from the Lord is, I know it's Tagalog, translate at Isaiah, babaksak pero dilulubog. Ulitin po natin, babaksak pero dilulubog. Tapos may under po yan, faith equals power. Ulitin po natin, faith equals power. Sige po, let's pray. Lord, truly. Sige po, palakpakan po natin ulit ang Lord. Hallelujah, hallelujah, Father God. Hallelujah, Jesus, hallelujah, Holy Spirit. Truly, oh God, you are an awesome God, amazing God. You never change us, oh God. Ikaw yung Diyos. Kung sino ka noon, ikaw pa rin ang Diyos ngayon. Hindi ka nagbabago. You never change. Yesterday, today, and forever. You're still the same God. Kaya God, sa oras na ito, we entrust everything to you. Open our heart at nawa po, magkameron po ng rema. Yung aming pag-aaralan, yung mensahe sa oras na ito, O God. Lahat ng ito ay hindi po namin magagawa kung ikaw ay malayo sa amin. Kaya pinagkakatiwala po namin sa iyo ang iyong mensaheng ito at nawa po, itong mensahe ito ay maging kalakasan, encouragement sa buhay ng bawat isa. And Lord God, be the speaker that will bless your people in Jesus' mighty name. Amen, amen. So babagsak pero dilulubog. Faith equals power. Yan po ang mensahe ng ating Panginoon sa oras na ito. So, sino po ba dito ang nananampalataya sa ating Panginoon? Amen. Amen. 1, 2, 3, Amen. 4, 5. Sino po ang nananampalataya dito sa ating Panginoon? Amen. Amen. Sino po sa atin ang nananampalataya sa ating Panginoon? Hindi dahil lang sa inyong kapatawaran, hindi lamang dahil sa inyong kaligtasan, kundi tayo ay nananampalataya sa ating Panginoon that He will provide. That God will heal us. That God is going to deliver us. And He is going to cleanse us. Nananampalataya po ba tayo sa mga bagay na yan? Amen. And dito po, sa ating Abide Christian Fellowship, we exercise that faith. Talagang God brought us here in this new church. Lagi ko pong sinasabi, I always reiterate this thing, na before, nasa bahay lang kami, tapos inilipat tayo sa Carson City. Tapos, God brought us back in LA. And then, dineliver tayo dito ng Lord. God brought us here. Kasi may purpose ang Lord sa ating lahat. At lagi ko pong sinasabi na God is, grabe, walang imposible. Sabi nga sa kanta kanina, walang imposible sa ating Panginoon. Kapag gusto ng Lord na dalhin tayo sa isang bagay o sa isang lugar na talagang alam niya na makakapag-glorify in His name, He will do it. Naniniwala po ba tayo doon na He will do it? Amen. God brought us here in this church. And I know that God will do something. He will do something miraculously in this church, in this Abide Christian Fellowship Church. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. And tayo pong lahat is nananampalataya po tayo sa ating Panginoon. And if we are going to read the Bible,
especially sa New Testament, what will you notice, especially in Jesus' miracles, in Jesus' teaching? Ang napapansin po natin doon ay yung tinatrabaho ng ating Panginoon, yung pananampalataya ng ating mga disipulo. Yan po yung mapapansin natin. If you're going to notice it, if you're going to read the Bible, na God is working on the faith that mag-strengthen doon sa mga disciples niya. Yun po yung lagi natin mapapansin. Yun po yung lagi natin mababasa. And we're going to observe the gospel, the miracles of the Lord, the teaching of the Lord is actually meant to strengthen our faith. The objective is God is strengthening our faith. Amen po ba? So, ano nga po yung sabi ng Lord sa Matthew 17? Medyo nagkamali pa ako dito. Last night, I thought it was Matthew 18 verse 20, but, sorry Pastor, it was 17 and 20. Okay. Matthew chapter 17 verse 20. He replied, "Because you have so little faith, truly I tell you, if you have faith as small as mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible to our Lord." Ulitin po natin yung huli. Nothing will be impossible to our Lord. Di po ba? Yan po yung sabi. It sounds easy. It sounds na madali o maliit na mustasa. Tapos kayang paggalawin ang mountain-sized problem. Di ba? Kumbaga parang, what? Just a small seed of mustard seed, he can move mountain. Parang ang daling pakinggan. It's easy to hear na just the seed of mustard seed. But if you're going to look at the formula, lumalabas po, if you have faith, hindi po ito dahil sa liit nito, kundi sa authenticity of our faith. Hindi daw po ito dahil sa faith na maliit. Instead, it's the authenticity of your faith. Yung faith natin is potent. Ibig sabihin, powerful. Yung ating faith sa ating Panginoon. That means, if you have faith, all of us, if we have faith in Lord, we are activating the power of our Lord. Amen po ba? If you have faith to our Lord, we are activating His power through us. At lagi po natin sinasabi, ang kapangyarihan po ng ating Panginoon ay laging hindi nagbabago. I always reiterating that God never changes. He never changes yesterday, today, and forever. Hindi po siya nagbabago. Kung ano po yung sinabi niya, yun ang gagawin niya. If God will say, I will bless you, He will bless you. That's who our God is. If God will say, okay, Renel, I will change you because I want to use you, He will do it. You cannot hide to our Lord. Hindi po tayo makakapagtago sa ating Panginoon. Pag tayo po ay tinawag ng ating Panginoon, if God called us, you can never hide. Hindi po tayo makakapagtago sa ating Panginoon. At alam ko po dito sa Abide Church, napakadami pong tinawag. At alam ko, tayo po ay tumugon lahat. Tayo po ba ay tumugon lahat? Amen. 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 Palakpakan po natin ang Lord. Yan nga po yung sabi ko, kung matatanda po natin na nabasahin po natin ulit sa Matthew, because you have so little faith, truly I tell you, if you have faith as small as mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and nothing will be impossible to our God. Napakadami po natin na napagdaan ng mga challenges. We have trials, we have problem, we have pain, sa ating buhay. But we can never prevent the storm. We have storm, but we can never prevent it. Hindi po natin may iwasan ang storm sa ating buhay. It's inevitable. Darating at darating po talaga yung panahon na tayo po ay dadaan sa mga bagyo. But the thing is, we can prepare for what is coming in our lives. Mapapaghandaan daw po natin yan. Oo, nandyan ang bagyo. The storm is there. The storm is here. We can prevent it. But the thing is, God is always there to tell us how to prevent that storm.
or how can we prepare on that storm? Kung paano natin mapapaghandaan ang mga bagyo sa ating buhay. At ngayon po, and today, we all know that the Lord wants us to strengthen our faith. God wants us to strengthen our faith. What if dumating sa ating buhay na itest tayo ng ating Panginoon? Ano po ang gagawin natin? What are we going to do? If God tests our faith, what are we going to do? Whom do we gonna call? Remember that, whom do we gonna call? Ghostbusters. Batang 90s. Whom you gonna call? Ghostbusters. There is not the Ghostbuster anymore. It's our Jesus Christ whom we gonna call. Amen. Hindi na po kumali, ganito po tayo tatawag. Tanging ang tatawagan lamang po natin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Kanino po tayo hahawak? Jesus Christ. Amen. At sino at kanino po tayo magtitiwala? Kung babasahin po natin, at alam ko po, you already read the scriptures, there's a lot of personalities or person na talagang dumaan sa mga iba't ibang uri ng mga challenges, pain, o talagang itinest ng ating Panginoon yung kanilang pananampalataya. At kung paano po nila ito napagtagumpayan. Sige, nandyan na po yung mga trials, challenges sa ating buhay. Yung po yung alam natin kung paano sila dumaan, kung paano itinest ng ating Panginoon. Pero alam po ba natin kung paano po nila ito napagtagumpayan? Hindi po ba? Napakadami ng mga challenges ng test na ibinigay sa atin. Pero ang question niya is, alam po ba natin kung paano nila ito napagtagumpayan, kung paano po nila nalampasan, at kung kanino po sila tumawag nung sila po ay may mga problema. Kaya sa oras na po ito, meron po tayong mahalagang topic na what if there is a sign that God is testing our faith. Signs that God is testing our faith. Una, unanswered prayer. Unanswered prayer. Yung mga panalangin na hindi sinasagot ng ating Panginoon. Katulad na lang po, napaka-timely ng exhortation ni Pastor Joey tungkol kay Daniel. Nung si Daniel po ay nandun sa lion's den, talagang minsan yung mga prayer natin, it seems like hindi sinasagot ng ating Panginoon. Minsan isipin natin, Lord, do you still love me? Lord, I'm praying this for you for many years, but why until now, I haven't received it? Bakit hindi mo pa ibinibigay? Na parang ang tahimik ng Lord, kapag hindi binibigay ng Panginoon ang ating mga dalangin sa Kanya. At ito pong nangyari kay Daniel, before po siya ilabas doon sa lion's den, yung mga answered prayer po natin is not a sign of abandonment. Yung mga answered prayer po natin na hindi po sinasagot ng ating Panginoon, hindi po ibig sabihin na God didn't love us. Wag po natin isipin na porket hindi po binibigay ng Lord ang mga kagustuhan natin, hindi tayo mahal ng ating Panginoon, hindi tayo pinagbibigyan ng ating Panginoon. Ang gusto lamang po ng ating Panginoon, maghintay po tayo. Maging patient po tayo. At sa pamamagitan po nito, lalo pong pinapataas at pinapalago ng ating Panginoon yung ating pananampalataya sa Kanya. At inire-remind po tayo ng ating Panginoon that God's timing is always perfect. Meron tayong mga pinapanalangin na hindi muna kailangang makatanggap ngayon. At lagi po natin sinasabi, God's timing is always perfect. Mahirap po kasi sa atin, mga minamahal kong kapatid, kapag di po sinagot ng Panginoon ang ating panalangin, ano pong ginagawa natin? Nagtatanong tayo sa ating Panginoon, nagdadabog tayo, Lord, ang sabi mo, maging obedient ako sa iyo, bibigay mo yung mga gusto ko. Yung mga pinapanalangin ko sa iyo, gagawin mo. Bakit parang hindi mo binibigay? Di ba?
Mahilig tayo magtanong sa ating Panginoon. Mahilig tayo mag-question sa ating Panginoon na bakit hindi natin na binibigay o bakit hindi binibigay ng Panginoon yung ating mga panalangin. Yan po mahilig sa atin masyado tayong mainipin. Masyado po tayong mainipin. Ay paano kung yung hinihingi po palang bagay na yan ay hindi makakabuti sa inyo? Paano yung ipinapanalangin mo pang yan ay yung pala yung mapapahamak sa'yo? Kaya nga ano po sabi sa Proverbs chapter 19 verse 3? People ruin their lives because of their foolishness. And kapag may nangyari po na circumstances na hindi maganda, kukwestiyon natin ang Panginoon. Magtatanong tayo sa ating Panginoon, bakit nangyari sa akin ito, Panginoon? Ikagagawa natin eh. Di po ba? Ang sabi ng Lord, naghintay ka, ikaw inip na inip ka. Ang sabi ng Lord, wait. But you keep still insisting, no, Lord, I want it now. I want it tomorrow. I don't want next year. Pero kung mapapansin po ninyo, lahat ng pinagpala ng ating Panginoon, mga pasensyoso. Naniniwala po kayo doon? Lahat ng nakatanggap ng pagpapala ng ating Panginoon, pasensyoso. Amen. Si Abraham, ilang taon siya naghintay para kay Isaac? 25 years. Amen po ba? Si Joseph, naghintay ng ilan? 13 years para maging gobernador. Di po ba? Si Moises, naghintay ng ilang taon? 40 years para ma-deliver ng mga tao. And even Jesus himself waited 30 years to start his ministry dito sa lupa. Tayo isang araw. We question our God. Pag hindi binigay yung ating mga panalangin, it doesn't make any sense. Di ba ba? We have to wait. Kailangan po natin maghintay. Kung sila nga po naghintay ng mga madaming taon, bakit hindi tayo makapaghintay? Bakit hindi natin magawa na maghintay? Di ba ba? Alam niyo po kung bakit tayo pinaghihintay ng ating Panginoon? Makinig po kayo. Bakit po tayo pinaghihintay ng ating Panginoon? He wants you to expect the best coming from His hand. Yun po ang gusto ng ating Panginoon. Kaya po tayo ay pinaghihintay. Gusto ng Lord, ibigay ang best sa ating lahat. Ang sabi nga po, when we are waiting, God is working. Amen. Hindi po tahimik ang Lord. Kapag ang Lord, pag tayo po ay natutong maghintay, ang Lord po ay magtatrabaho at nagtatrabaho ang Panginoon. Kaya wag po tayong mainip, wag po tayong magtanong sa Lord, bagkos tayo po ay maghintay ng katulad ng ginawa nila. Dahil alam naman po natin na kapag tayo po ay naghintay, may much more blessing po ibibigay ng ating Lord. Amen? So, number 2, facing giants. Alam ko po, yung message ng Lord is very relatable po sa ating lahat. Amen. So number 2 po is facing giants. We all know the story of King David. Amen. King David who stood up before Goliath. In spite of their size differences and yung strength differences, pero still, tinalo po ni Haring David itong si Goliath. At konting review, si David po ay 9'9" and si Goliath po ay 5 inches and 9. Tama po ba? Tama po ba yan? Oh, ibig sabihin, hindi nakikinig. Amen. So si David po ay, ang sinabi po ng according to the Bible scholars, 9'9" yung taas po ni Goliath at si David po ay 5'10". Yun po yung sabi according to Bible. Siguro mataas lang po ng konti sa akin si Haring David, ano? Tapos si ano naman po siguro mga ganyang kataas. So pero in spite po ng mga height differences nila at strength differences nila, is talagang napagtagumpayan po ito. Nagawa po talunin si Goliath ni Haring David. At ito po ay dahil po saan? Dahil ito po ay sa pananampalataya ng ating Haring David sa ating Panginoon si Kristo, na ang sabi
ni Haring David, tatalunin ko itong si Goliath, kayang-kaya ko itong talunin, sapagkat alam ko na ang Panginoon ay sumasa akin at alam ko na ang Panginoon na hindi niya ko iiwan sa kabila ng kanyang height, sa kabila ng kanyang lakas. Alam ko, tatalunin ko ang Panginoon, tatalunin ko si David, sapagkat ang Panginoon ay sumasa akin. Tatalunin niya si Goliath. Dahil alam niya na ang Panginoon ay nasa kanya. Amen. Amen po ba? Na talagang sa kabila ng lahat, kayang-kaya niyang talunin ang mga bagay na yan. Giants in our lives, sabi nga, meron tayong mga giants sa ating buhay, meron tayong problema, meron tayong pain, meron tayong challenges, meron tayong trials, meron tayong struggle sa ating buhay. May challenges tayo sa trabaho natin, sa work. We have challenges in a relationship. We have struggles sa ating buhay na talagang itinetest ng ating Panginoon. Sabi ko nga, it's inevitable. Dadaan at dadaan po talaga tayo sa ganitong pagsubok. May mga bagyo talaga po sa ating buhay na mangyayari na hindi po talaga natin maiiwasan. Nandiyan po talaga ang bagyo. Nandiyan po yung problema. Nandiyan po yung makakaranas po tayo ng iba't ibang klase ng problema na hindi pa natatapos ang isa, meron na naman. Di po ba? Kumbaga, lilipat tayo dito, hindi pa tapos, nandoon na naman, meron na namang isa. Kumbaga, para bang iisipin natin na, oh, baka lipat nga dito, it seems like the grass is greener than this side. Na, Lord, hindi pa ako tapos. I'm not done yet in my previous challenges, pain. Pero ito na naman, meron na naman. Meron po talaga na mangyayari sa ating buhay. Kung meron bagyo, meron din pong shipwreck na mangyayari sa ating buhay. At ang sabi ko nga, lahat po tayo, we can relate to this. We have giants in our lives. We have challenges that we will face na hindi po natin maiiwasan. Pero ang sabi nga po dito ni Apostle Paul, you will make it. Sa kabila po ng ating mga problema na yan, sa kabila ng ating pinagdadaanan na yan, sabi ni Apostle Paul, you will make it. This giant, ang sabi nga po, this giant are not there to defeat you. Yung mga bagyo po sa ating buhay na yan, yung mga giant na yan, yung mga higante na yan, hindi po nandyan yung mga yan para po tayo ay pabaksakin. At tayo po, ay nilagay ng ating Panginoon dito sa mundong ito dahil hindi po tayo talunan. Hindi po tayo talunan sa paningin ng ating Panginoon, bagkos tayo po ay mga winner po tayo. Yung mga challenges, yung mga giants na yan sa ating buhay is not there to defeat us, but to strengthen your faith and to put your trust unto God. Yun po ang gustong ipano sa atin. God's power, yung kapangyarihan ng ating Panginoon ay laging nandyan. In any obstacle na pinagdadaanan natin, nandyan lagi ang ating Panginoon. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, at yan po ang promise ng ating Panginoon. Amen po ba? Facing giants. Anong number 1? Unanswered prayer. Number 2, facing giants. At pangatlo po natin, unexpected losses. Ulitin po natin, unexpected losses. Alam naman po natin, pag mga losses, sino agad papasok sa isip natin, sa utak natin? Si Job. Di po ba? Si Job po ang unang papasok agad sa atin. Ito po yung story ni Job. Is a powerful testament, talagang itines ng ating Panginoon yung kung gaano yung faith ni Job sa ating Panginoon, na talaga sa kabila ng lahat, in spite of everything, nawala yung mga anak niya, namatay yung anak niya, nawala yung mga alaga niyang hayop, lahat ng mga bagay nawala sa kanya, nagkasakit siya. Pero ang sabi niya, yung pananampalataya niya sa ating Panginoon is still there. In spite of everything, in spite of challenges, in spite of losses, hindi nawala ang pananampalataya ng ating Panginoon. And it's lost, sabi nga, when everything whole dear are taken away. Kumbaga nagwa-wonder tayo, nagtatanong tayo, bakit nangyayari itong mga bagay nito sa akin? Job has health and wealth.
Pero lahat, nawala kay Job yun. Sabi ko nga, 10 anak namatay, yung mga servant niya namatay, yung mga alaga niya namatay. Talagang magtatanong tayo, ano? Lord, bakit nangyayari sa akin to? Faithful naman ako sa'yo. Obedient naman ako sa'yo. Bakit parang lahat na lang kinukuha mo? Sa kabila ng adversity na pinagdaanan ni Job, pero nanatili siyang tapat sa ating Panginoon. At yun po yung kailangan po natin gawin. Alam ko po, talagang minsan dumadaan po tayo dito sa sinasabi ng unexpected losses. Minsan, hindi tayo namamalayan na lang natin na nawalan pala tayo ng trabaho. Nalugi yung ating negosyo. Iniwan tayo ng ating mga kaibigan. Iniwan tayo ng ating mga mahal sa buhay. Pero alam niyo po yun, lahat po nang nangyayari is talagang alam po ng ating Panginoon, everything happened for a reason. May mga rason po kung bakit tinatanggal ng Panginoon sa atin ang isang bagay na alam niya na ito po ay makakapagpabagsak sa atin. Katulad na naman po ako. Kami po ay may negosyo. At kami po ay napakadami ding kaibigan. Lalong-lalo na po nung ako po hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon, napakadami ko po ng kaibigan. Pero nung ako po ay nakakilala sa ating Panginoon, yung lahat po ng aking kaibigan, kung ito po ay 100, wala na pong natira. They mock me. Oh, ikaw ba yung born again? Eh di nagkakanta-kanta ka rin na ganyan, nag-hallelujah, hallelujah ka rin. Pero, I don't care. Dahil alam ko, na ang pinagpalit ko sa kanila ay yung totoo at tunay at hindi tayo iiwan kahit kailan. Dahil yan ang ating Panginoon. Sa kabila ng nawala sa atin, manatiling tayo tapat sa ating Panginoon. Alam ko masakit. Alam ko may pinagdadaanan tayo. Alam ko may mga problema tayo, pero patuloy po tayong tumawag sa ating Panginoon. Patuloy po tayong manampalataya sa ating Panginoon. At patuloy po tayong maniwala sa ating Panginoon. Sa lahat ng ating pinagdadaanan na yan, ang Panginoon ay sasagot. Ang sabi nga sa Jeremiah 33:3, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ipapakita ko yung mga bagay na mga hindi mo naunawaan. Napakadami po. Lagi ko nga sinasabi, I sought the Lord and He answered me. Ang kailangan lang po talaga natin ay tumawag sa ating Panginoon. Sabi ko nga kanina, unanswered prayer, kung hindi sinasagot, kung hindi masagotin ng ating Panginoon ngayon, darating yung mga araw, He will answer our prayer. All we need to do is have faith and wait. Yung mga unexpected losses po, nandyan yan. Hindi po rin natin may iwasan na nga po. At ito po yung tandaan po natin. Kung dumadaan po tayo sa mga bagay na yan, ano po sabi sa 1 Corinthians 10:13, hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng pagsubok na hindi natin kakayanin. Sapagkat ito ay napagtagumpayan na ng ating Panginoon. Amen. Ito po mga pagsubok na ito ay isang way po lamang para lalong pataasin at patibayin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Yun po ang gusto ng ating Panginoon sa atin. Sa kabila po ng lahat ng yan, at alam po natin kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Amen? Amen. Alam po natin kung gaano natin kabuti ang ating Panginoon. At alam nyo sa sarili nyo kung gaano kabuti ang Panginoon sa inyong buhay. Amen. Alam nyo po yun. Hindi po natin may papagtago yan. Alam nyo po yan sa inyong sarili na napakabuti ng ating Panginoon sa inyong buhay. Na hindi niya tayo pinabayaan, hindi niya tayo iniwan, kahit kailan nandyan siya upang lagi tayong samahan sa kabila ng mga pinagdadaanan natin na yan. Ang Panginoon, lagi nandyan yan po, ang lagi ko na sinasabi, isa sa pinakamatamis na pangako ng ating Panginoon ay yung sabihin ng Panginoon sa atin na hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan kahit kailanman. Tandaan po natin yan. Dumadaan tayo sa anong uri ng pain, challenges at trial, pero lagi po natin tatandaan, ilagay po natin sa ating puso't isipan. Kasama ko ang Panginoon dahil walang imposible sa ating Panginoon. Amen? So, sabi nga po, kailangan daw po natin i-confess sa ating mga sarili na kailangan aminin natin sa ating mga sarili at i-confess sa ating Panginoon. Nasasaktan ako. Nasasaktan din tayo. Ano po? Pero sabi niya, I am going to make it. Amen? Nahihirapan ako, but you will going to
make it. Napapagod tayo, but you will going to make it. The ship will sink, but you're going to make it. We have storm in our lives, but you are going to make it. You have challenges in your life, but you will going to make it in Jesus' name. You will going to make it. Ano nga po sabi ni Apostle Paul sa Acts chapter 27? Take courage. Amen. Lulubog ang barko, magkakameron na shipwreck, but you will going to make it. At isa lang ang po natin tandaan, kung lumubog man ang barko, siguraduhin po natin na hindi kasama ang ating pananampalataya sa paglubog ng barko. Patuloy po natin palaguin at patasin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga po tinaytile lang po natin ito, kaya nga po ang title ng ating message is, babagsak pero di lulubog. Di mo ba? Kaya wag po natin isama yung ating pananampalataya sa paglubog ng mga problema na yan. Dahil alam po natin ang Lord, sasagot yan. Iaangat po tayo ng ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. At ang gusto po ng ating Panginoon sa lahat ng jaya sa ating pinagdadaanan na yan, God want you to move forward. Kailangan po mag-move forward tayo. Kung tayo po ay nagkakasakit, dumadaan sa matinding problema o pagsubok, o anumang pinagdadaanan po natin sa ating buhay, ang gusto po ng ating Panginoon ay move forward. Naintindihan po ng ating Panginoon na minsan nababagabag po ang ating puso na bakit humihinto ka na. Naintindihan po ng Lord na kung bakit po tayo hindi nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pero ang hindi po naintindihan ng Lord ay yung di ka natatayo. Hindi po naintindihan ng Lord kapag tayo po ay nadapa, bakit hindi na tayo tatayo? Yun po ang hindi maunawaan ng Lord. Kaya ang gusto ng Lord, kung bumagsak man po tayo, bumangon po tayo. Kung dadadapa po tayo, patuloy po tayong lumakad. Patuloy po tayo magpatuloy sa pananampalataya sa ating Panginoon. Kung sunod-sunod man po yung mga problema nating pinagdadaanan, alam niyo po mga minamahal ko kapatid, luhuran niyo yan. Anong ibig kong sabihin? Luhuran ninyo. Tayo po ay lumuhod sa ating Panginoon, iiyak ninyo sa ating Panginoon, tumawag po tayo sa ating Panginoon. At alam naman po natin na ang Panginoon ay sasagot at sasagot sa ating mga kahilingan. Yung mga, wag po natin ilagay sa ating isipan na tayo po talunan. Dahil tayo po hindi sinilang, tayo po hindi nilagay ng Lord dito na maging talunan. Tayo po ay more than conqueror. Amen. Tayo po ay laging panalo. You are not born defeated. Tayo po ay laging winner. You are born winner and more than conqueror. Yan po ang lagi po nating ilagay sa ating isipan. At ang ano po yung ating tatlong sign na tayo po itinetest ng ating Panginoon. Number 1, Unanswered prayer. ang pangalawa, facing the giants. Number 3 is unexpected losses. At sa susunod po na verse, and I will finish this verse. Wow. I will finish to this verse. That's English. Dami po. Conclusion. Ang aga mo. 25. Settle matters quickly with your adversary with taking you to court. Do it while you are still together. Wrong Bible. Oh yeah. Thank you, Ate Bea. I think it's 25. Can I borrow the Bible po, please? Ano nga yung huling ko, Pastor? O sige po, dito po ako magtatapos na, dito po ako conclude. Matthew 5. Sa Matthew chapter 5, verses 25 to 34. At alam naman po natin kung ano yung verse na to, no? Alam ko po, nabasa nyo na po ito. Ito po yung tungkol sa babae na 12 years lang dinudugo. Ano po? Dito po talaga sa babae na nagdurugo ng for 12 years is talagang ipinakita niya kung paano po siya nanampalataya sa ating Panginoon.
Na ang sabi nga dito sa mga verses na to is, mahawakan ko lamang yung laylayan ng suot ng ating Panginoong Jesucristo, ako ay gagaling. Pero sabi nga dito, no? He deliberately touched the clothes of Jesus Christ. Matthew 9:20-22. Talagang deliberately daw po na hinawakan niya. Talagang gumapang daw po siya. Mahawakan lamang daw po ng babaeng ito ang damit ng ating Panginoong Isus. Ganun po yung pananampalataya ng babaeng ito. 12 years na po siyang dinudugo. At para lang daw po siya, dahil nawala na po sa kanya lahat yung pera niya, at nung siya po ay nagpagamot, sabi ng doktor, naging worse pa. Talagang wala na. Talagang ang tanging pag-asa na lang niya is ang ating Panginoon. At talagang ipinakita niya kung gaano siya nananampalataya sa ating Panginoon. Alam niyo po kagandahan sa ating Panginoon? Kung isipin po natin, 12 years po nagdudugo itong babaeng ito. Ibig sabihin po, by law, siya po ay marumi. At bago po siya maging malinis, kailangan daw po siya mag-i-stay muna sa bahay nila for how many days? 7 days or 1 week. Bago daw po siya maging clean. So ibig sabihin, He deliberately touched the hem of the clothes of our Jesus Christ. Amen. That means, nung hinawakan niya itong damit ng Panginoon Jesucristo, ibig sabihin, naging madumi ang Panginoon. Amen? Kasi madumi itong babae eh. So ibig sabihin, ang Panginoon Jesucristo ay hindi pwedeng makisalamuha for 7 days because He is unclean. By law. He is unclean by law. Pero ito po ang maganda sa ating Panginoon. Tandaan niyo po, ito ang maganda. Look unto me. Matumingin po kayo lahat sa akin. Ito po ang maganda sa ating Panginoon. Kung in natural law, yung madumi, humawak sa malinis, ano pong nangyayari? Dumudumi, di po ba? Yung madumi, humahawak sa malinis, dumudumi. Pero, yung madumi, humawak sa ating Panginoong Jesucristo, ano nangyari? Luminis po siya. Luminis siya. Di ba kung mapapaganuhan natin yung madumi, sino ba mapapalinis sa atin? Si Tide? Ultra? Yung sabon? Hindi. Pero itong madumi, itong babaeng ito, humawak sa ating Panginoon, imbis na dumumi sa ating Panginoong Jesucristo, siya po ay luminis through Jesus Christ because of His faith. Talagang siya po ay naniwala sa ating Panginoong Jesucristo na ako ay lilinis, mahawakan ko lamang ang laylayan ng damit ng ating Panginoon. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. Ganyan po kagaling ang ating Panginoon. Tumawag po tayo sa ating Panginoon kahit ano po tayong kadumi. Kayang-kaya po tayong palinisin ng ating Panginoon. Kahit ano pong nagawa nating kasalanan, kayang-kaya po tayong baguhin ng ating Panginoon. Kahit ano po nating nagawa na hindi maganda o nakakalungkot sa ating Panginoon, ipagkatiwala po natin sa ating Panginoon, isurrender po natin ang lahat sa ating Panginoon, and He will deliver us. He will change us. He will change you in Jesus' name. Kailangan lang po talaga natin surrender everything to Lord. Put our trust to the Lord. Put our faith to our Lord Jesus Christ. At yan po ang ginawa ng babaeng ito for 12 years na nagdudugo. Pero ang sabi nga, nung hinawakan niya ang Panginoong Jesucristo, nung hinawakan niya, ito po ang sinasabi ko, yung faith equals power. Because she has faith to our Lord Jesus Christ. Ano bang nangyari? Because he has faith to our Lord Jesus Christ, God is activating His power. And on that day, on that instant, she got healed. Gumaling po ang ating Panginoon dahil sabi ng Panginoon, gumaling po itong babaeng ito na sabi nga ng ating Panginoon, I felt the power came out from me. Pero sabi nga daw, may tanong pa, sino humawak sa akin? Who touched me? Ha? Ay, ako po. Pero hindi. He hid herself in tremble. Natakot siya. Kasi alam niya, nung hinawakan niya ang Panginoon, magiging madumi. Pero hindi. Alam po ang ginawa ng ating Panginoon? Tumingin po ka sa akin, doon ka tumingin. Alam mo po ang ginawa ng ating Panginoon? Lumapit siya dito. At anong tinawag sa kanya? Anak. Daughter.
Yun ang ginawa ng ating Panginoon. Hindi niya kinondem itong babaeng ito, bakos tinawag ng Panginoon natin itong babaeng ito, anak, go. Go unto peace. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. Pagtawag po tayo sa ating Panginoon, hindi po tayo itataboy ng ating Panginoon. With open arms. Amen. Yeah, amen. Gaspar, halika. Babaguhin kita. Sasaluhin kita. Kung nadapa ka, ibabangon kita. Ganyan ang ating Panginoon. Ganyan kabuti ang ating Panginoon. All we need to do is have faith and trust to our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Sige po, tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Truly, talagang God is so good. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Father God! Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Holy Spirit! Tunay nga, O Lord, kapag ibinigay po namin sa iyo ang aming pananampalataya, you will activate your power. And you will show it to us. Napakadami. There's a lot. Kung ano man meron po kami sa oras na ito, O Lord, na katulad ng ginawa mo sa babae na dinudugo for 12 years, we put our faith in you. We put our trust in you, O God. In spite of our challenges, pain, trials in our lives, we know, God, that you will never leave us. You will always be with us. You will deliver us from those challenges that we are facing right now. We all know, God, na hindi ka nagbabago. We know, God, that you are true. At alam namin, Panginoon, na kung paano mo pinagaling itong babaeng ito, at kung paano mo ipinakita sa mga tao sa Biblia kung gaano ka kagaling, O Lord. Kung gaano mo sila hinil, kung gaano mo sila tinayo, kung gaano man kami dumaan sa bagyo, kung gaano man po kami idinetres ang aming pananampalataya, alam namin, O Lord, na nandiyan ka parate. Nandiyan ka palagi, hindi mo kami iiwan. Dahil yan po ay isa sa mga pangako mo sa amin, O God. Maraming salamat, Panginoon. Nawa ang iyong mensahe nito ay magsilbing kalakasan, encouragement to all of us. Nanawa po, hindi po kami lalabas sa iglesia na to, na hindi po namin daladala ang iyong pagpapala. Hindi po kami lalabas sa iglesia ito na hindi po namin daladala yung pananampalataya, na hindi mo kami pababayaan at iaahon mo kami, i-deliver mo kami, babaguhin mo kami, kung ano man po yung mga bagay na hindi po nakakalugod sa iyo, O Lord. Maraming salamat sa mga tao, Panginoon, na nandirito ngayon, sa oras na ito, O Lord, na nakinig ng iyong salita. Nawa po ang iyong salitang ito, na hindi lamang po sa akin, bagkus sa amin pong lahat, na maging faithful po kami sa iyo, O Lord. Na surrender po namin sa iyo, O Lord, ang lahat ng bagay. Panginoon, sa oras na ito, O Lord, ilagay mo po sa aming puso't isipan na lagi po kami maging grateful, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo na, at gagawin mo pa sa buhay ng aming lahat. Maliit man ito o malaki, O Lord, matuto po kami magpasalamat sa iyo, maging grateful sa iyo sa lahat ng bagay, O Lord. Lalong-lalo na po, yung kami po ay humawak sa iyo, manampalataya sa iyo sa lahat ng bagay, O Lord. Dahil alam po namin, O Lord, nauna ka na bago pa kami. Kaya, Panginoon, maraming salamat po. In Jesus' mighty name. Sa iyo lamang po ang pinamata sa papuri, pasasalamat, pagdakila at pagluwalhati sa natatangi at pinakamatamis na pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang lahat po na na-bless ay sumigaw ng malakas na Amen! Amen!